Tinalakay sa pagdinig ng lead committee ng Kamara ngayong araw ang panukalang batas na Kalinga Program. Layo nito na direktang tulungan sa pamamagitan ng cash aid ang mga nasa vulnerable sector na apektado ng mataas na presyo ng langis. Si Vel Custodio sa sentro ng balita, live. Jules, kasalukuyang tinatalakay ang Kalinga Act sa pagdinig ng Ad Hoc Committee on Lead. Ito ay kasunod ng panawagan ni House Majority Leader Sandro Marcos na i-fast track o pabilisin ang pagpapapasa sa Kalinga Act sa Kongreso para agad na maramdaman panandalian ang mga apektado ng pagtaas ng presyo ng langis ang tulong ng gobyerno. Kapag naisabatas ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo, and good assistance o Kalinga Act, magsisilbi itong national protection system para hindi maging mabigat na pasanin ng mga Pilipino ang epekto tuwing may krisis. Magbibigay ito ng direktang cash aid para sa low-income household at minimum wage earners, subsidy sa langis para sa drivers, magsasaka, mangingisda, logistics providers at suporta sa mga transportasyon ng mga manggagawa. Ayon kay House Speaker Faustino Bogie III, mahalaga ang target intervention para maprotektahan ang purchasing power ng mga mamamayan habang pinapanatili ang maayos sa proseso ng pananalaping pamahalaan. Suportado naman ng mga economic managers at mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang DA, DTI, DOLE, DMW, OWA, DFA, BSP at GSIS ang panukala. Ayon kay Budget Secretary Lando Toledo, kabilang sa mga pondong maaaring pagkunan ang hindi nagamit na pondo mula sa 2025 national budget at ang Uplift program na may kabuuang aabot na 155 billion pesos. Mungkahi ni Toledo na magkaroon ng coordination meeting ang lehislatura at ehekutibo para makonsolidate ang Uplift program ng ehekutibo, bayanihan bill ng Senado at ang Kalinga program ng Kongreso o Kalinga bill ng Kongreso. Ayon naman kay Representative Laila De Lima, dapat gawing malinaw ang standards, parameters at trigger mechanism sa panukalang batas para sa pagpapairal ng emergency powers ng Pangulo. First, who monitors and officially certifies the 30% increase? Is it the DOE, the DTI, pwede rin po siguro yung PSA, kasi the bill assigns no agency. Then yung sustained, the word sustained, a sustained increase in domestic fuel prices. I see it as undefined. Does it mean every day for 30 days, the average over 30 days? The cumulative change. So questions to consider. The answers may not be stated now, but I'm just throwing out the questions for consideration. Yung pangatlo naman pong trigger, it activates the program upon extraordinary inflation, a term undefined anywhere in the bill. The Philippines experienced inflation at 8.7% as recently as 2023. Would that have qualified? Kung ang PSA ang magde-declare ng extraordinary inflation, is that declaration subject to any standard, any congressional check, or perhaps judicial review before it automatically arms the president with emergency powers? Jules, ayon naman kay Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo na target na maisama sa second reading sa plenaryo ang Kalinga Act sa May 21. Balik sa iyo, Jules. Maraming salamat sa iyo, Vel Custodio.